Nasa iyo ang boto namin, Senator Amy Marcos, dahil ikaw ang magdadala sa kanya pauwi galing sa The Hague, pabalik ng Pilipinas. Sa Bacolod, kulay tsokolate yung tubig. But at least, yung national government has done something or is doing something para ma-address yung problema ng mga consumer. What's wrong with that? Bakit pupulayan ng politika yung isang ginawang aksyon ng gobyerno? Nakikiisa ako sa kanila. Tama ang ginawa ng ating Pangulo. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba sasabihin niyang pamumulitika? Magandang araw mga kaibigan. Nako, mainit itong pag-uusapan natin mga kaibigan. Una na dito, yung pangbubudol ni Sara. At syempre, Senator Ping Lacson at Abalos. Abay pinalamon ng katotohanan itong si Sara Duterte at mga bilyar. Abay alam nyo po ba, tinamaan na naman ng topak di umano ang vice presidente natin. May ginawa na naman sa harap ng stage. Harap-harapang binudol ang mga kababayan natin. Ito mga kaibigan. Si Pangulong Duterte, bring Duterte home! Bring him 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 home! Nasa iyo ang boto namin, Senator Amy Marcos, dahil ikaw ang magdadala sa kanya pauwi galing sa The Hague, pabalik ng Pilipinas. O, di ba mga kababayan? Harap-harapang pambubudol sa mga kababayan natin. Si Senator Amy daw, okay, ang magiging susi para maiuwi ang kanilang presidente Digong. Sa tingin nyo mga kaibigan, kayang-kaya nilang iuwi si dating Pangulong Duterte? Ha? Anong kapangyarihan meron si Amy? Sige nga ho, isipin nyo mabuti yan. Pinapaasa lang kayo no? Talagang budol. Yan ang namumulitika, hindi ang Pangulong Marcos, hindi ang alyansa, no? Kasi ito pa mga kaibigan ito pa, tuloy natin. Balik ka na mo sa Senado, ibalik siya din sa Pilipinas. Di ba mga kababayan, no? Ang tinding pangbubudol yan, no? Tapos may ex-deal pa sila. Ibalik nyo daw si Amy Marcos, tapos ibabalik ni Amy si Digong dito sa Pilipinas. At syempre kung ganito yung mga pahayag ni Sara Duterte, para namang sinabi mong uto-uto at bobo yung mga DDS, di ba? Di ba kayo nag-iisip, paano iuuwi ni Amy Marcos si Digong? Sige nga ho. Kaya nga matapos ipangalandakan ni Sara Duterte na makakauwi ang kanyang ama sa pamamagitan ni Amy Marcos, abay lalong idinidiin ni Sara na ang lahat ng mga ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos ay parte ng pamumulitika. Tulad na lamang sa ICC na nasa unahan si Sara sa aarestuhin. Tapos yung mga 20 pesos na bigas at yung pag-imbestiga sa prime water ng mga bilyar, ang lahat ng yan ay pamumulitika lamang ayon mismo kay Inday Sara. Kaya naman heto mga kaibigan, pinalamon ng katotohanan ang vice presidente natin ng ating mga future senador, Ping Lacson at Abalos. Pero bago ang lahat, paki-like muna ang ating video, paki-share na din po, subscribe na din kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Eto Ping Lacson, pakinggan po muna natin to Po bang imbestigahan ang prime water? Sa akin, tama lang. Kasi, alam mo, water, maski public utility man yan o kaya private concessionaire, I think responsibility pa rin ng gobyerno na maging transparent sa kanilang gagawin kapag resolve ba ng issue. Dito mismo sa Lucena, usap namin yung mga mayors o kaya yung congressman dito. Problema rin nila yung tubig na ang concessionaire nga, yung prime water. We were in Bohol, ganun din ang problema na sa Bacolod, kulay tsokolate yung tubig. Mga ganun. So, I think the government or the national government through the administration of President Bongbong has reacted sufficiently. Whether ma-resolve immediately or will take time, but at least yung national government has done something or is doing something para ma-address yung problema ng mga consumers. That is the bottom line. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan na involved. Kaya nga nung tinanong nyo bakit yung timing ng pagbebenta ng bigas at 20 pesos,
Well, two-pronged eh. In-address ko yung concern ng farmer dahil market price, binila ng 33, binenta ng 20, natulungan yung consumers. Lalo yung mga medyo mababa at sa lipunan. What's wrong with that? Bakit pupulayan ng politika yung isang ginawang aksyon ng gobyerno na dapat lamang gawin dahil dapat talagang gawin? Yan, sampal sa'yo yan. Puro na lang ang rason mo kasi sa lahat ng mga lehitimong reklamo at mga issue ng bayan, lalo na ang mga kababayan natin, ang lahat ng ito ay pamumulitika. Tingnan mo nga, kulay tsokolate yung tubig. Tapos sasabihin mo lang, politika pa rin. Huwag nyo namang ipangalandakan na kulay itim talaga yung mga budhi ninyo, no? Kasi eto mga issues talaga. Pero wala kang ginagawa. Ikaw yung namumulitika. Kaya mabuhay ka, Senator Ping Lacson. Di ba? Ibalik natin yan sa Senado, mga kaibigan. Tama naman yung sinabi niya eh. Hindi yan sa timing. Di ba? Ngayon yung maraming reklamo nagkataon eh. Kaya sinagot lang ng ating Pangulo. Kaya ito na lang isipin nyo, mga kaibigan. Sa dinami-dami ng mga reklamo ng ating mga kababayan na consumer ng prime water, tapos walang aksyon ng Pangulo. Ano sasabihin nyo ngayon? Walang ginagawa, porket kaalyado. Ngayong may ginagawa naman, sasabihin naman ng amo ninyo, namumuliti ka. Di ba matindi? Dito naman tayo, mga kaibigan, kay Senator Abalos. Di ba anong sasabihin niya? Paano kung bawat isa na nasa kwarto ngayon, wala kayong tubig? Bayad kayo ng bayad, ang sama ng servisyo. Lahat ng nire-reklamo. How would each one react? At ito'y napakalaking problema. Abo na sinabi ng aking mga colleagues dito, nakikiisa ako sa kanila. Tama ang ginawa ng ating Pangulo because this is really a huge problem na dapat agad sagutin ka. Di ba, mga kababayan? Tama talaga yung ginawa ng Pangulong Marcos. Isipin nyo, nagbabayad ng tama ang mga kababayan natin. Tapos hindi naman nila nakukuha yung deserve o hindi naman nila nakukuha yung deserve nila na serbisyo galing dito sa prime water na pagmamay-ari ng mga bilyar. Di ba? Pero ang lahat ng yan ay walang kwenta pagdating kay Sara kasi lahat po yan ay pamumulitika lamang. Di ba antindi? Kaya eto, malapit-lapit na ang pagpili natin ng bagong mga senador. Sama nyo yan, mga kababayan, sa listahan natin na Senator Lacson at si Senator Abalos. I-claim na natin yan na mananalo sila, di ba? Suportahan natin. Ngayon naman, mga kaibigan, dahil nga sa mga paulit-ulit na mga paninira ni Sara Duterte, nang lahat ng ito ay pamumulitika lamang. Especially itong gagawin na investigasyon sa prime water. Abay matindi ang sagot po dito ng ating attorney Claire Castro dito. Panoorin po natin to Ayan. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the prime water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion nakuha findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng prime waters. Tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng prime water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang prime waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin,
kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang prime water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Totoo naman, di ba mga kababayan? 2018, diyan talaga na mayagpag ang mga negosyo ng mga bilyar, lalo na itong Prime Waters. Talagang dumami. Kahit pa nung panahon ni Duterte, ang dami ng issue patungkol nga dito sa Prime Waters ng mga bilyar. Wala. Wala ho, hindi ho nasusolusyonan. Ngayon pa lang, sa panahon ni Pangulong Marcos. Tapos sasabihin lang ni Sara Duterte, again and again, ito ay parte lang ng pamumulitika ng mga Marcos. Wala talaga. Yusek, we have a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. Palakpakan mga kaibigan, no? Ang bilis ng aksyon ng ating Pangulo talaga. Kita nyo yon? Sa dinami-dami ng kaliwat kanan kasi na reklamo ng ating mga kababayan. Ayan, tumugon ng Pangulo sa panawagan ng ating mga kababayan. Walang ano dito, walang kalya-kalyado. Kung ginagago mo ang taong bayan, eto, mag-iimbestiga tayo para malaman kung ano yung kabulastugan ninyo. Yan ang Pangulo natin. We have another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina, marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's, this investigation particularly, and how widespread? At kung sakasakali, ma'am, na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan. Marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang mga ari mangyari dito, saka muna lang namin kayo bibigyan ng update. Kung ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update. Titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye. Ayun mga kaibigan, napakaganda, no? Kasi magkakaroon na ng aksyon talaga itong mga reklamo ng ating mga kababayan. At makikita natin kung ano ba talaga itong tinatagong kabalbalan ng mga bilyar, no, dito sa Prime Waters. Bakit nga ba hindi nila maibigay yung tamang serbisyo na dapat sana ay ini-enjoy ng ating mga kababayan? So kayo mga kaibigan, kung tatanungin ko kayo, ano sa tingin nyo ang dapat dito sa mga bilyar kung sakaling talaga mapatunayan na meron talaga silang negligence, no, o pagkukulang sa ating mga kababayan? At ano rin ang masasabi nyo patungkol dun sa sinasabi ni Sara na si Amy Marcos daw ang susi para makauwi itong si Digong. Okay mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.